Hi guys and welcome to Miss Cherry. Today is June 16, 2024 and ang nakikita nyo ngayon ay katulad ng pinakauna kong ginawang pouch nung estudyante pa lang ako. Pero this time ipapakita ko sa inyo kung paano siya mas papatibay. Of course, yung mga gamit natin sa ating pag-aaral o paghahanap buhay, kailangan matibay yan, hindi lang maganda. Kailangan natin ng durable na mga bagay, lalo na kapag dinadala natin sila sa commute. So, nakikita nyo dito, pwede nyo siyang gamitin sa headset, so sa mga bulky things. This is a versatile product and I hope you try it out. It's very easy. At ipapakita ko din ang aking sewing life update. Real Talk Sewing Organization. Ito yung mga pinagdaanan kong sewing machine at dahil may dumating sa aking bagong sewing machine. Okay guys, so magsimula na tayo. See you later. Okay, kapag patapos na tayo.
Hi guys, I'm back. Kumusta na kayo? So, nakikita nyo dito, so, tinatahi natin siya ng may patchwork. Kasi nga, kung hindi natin gagawin yun, maghihimulmul lang yung tela. Nakikita nyo dito, etong tela na to, it's a cotton, pero eto na or Japanese cotton na talagang napakalambot nitong tela to, kung mahahawakan nyo lang, kung mapifeel nyo lang yung texture. So, that's why, so, sometimes, may mga material na kailangan nating patibayin. Ang ginamit ko dito ay lining lang naman na cotton. Mura din lang yon. And sa mga magtatanong, isang yarda ng isa sa pinakamaganda ng cotton material, 100%, kung gusto nyo katulad nito, ay around 140. Mahal na yun, guys. So, mas makakamura kayo, syempre, kung pupunta kayo ng Divisoria. Pero, like I said, so, ditong simpleng paraan na to, simpleng teknik na masasabi na rin natin to, mapapatibay na niya yung gamit nyo. Kasi nga, kung hindi naman natin gagawin yan, diba, sayang din naman yung pagod. Kasi nga, diba, nag-effort kang gumawa, tapos yung pala matatastas lang. So, nakikita nyo kapag gumagawa ako, talagang tinitibayan ko. At this point, so, hindi ako gumagawa dito ng yung ginagawa kong parang invisible stitch. Hindi ganun ang ginagawa ko dito. This is, I think, running stitch ang ginagawa ko dito, or back stitch. The important thing for this is for you to stitch together itong dalawang telang ito, na kahit bukas-sara ka dito sa pouch mo, ay hindi siya matatastas. Yun lang, okay? So, maganda kasi yun, yung parang kampante ka na gawa mo, matibay, maganda, and very presentable, okay? So, yun lang. And sa mga nanonood po ng Miss Cherry, itong ating mga sewing video, thank you so much. And para dun po sa mga nagtatanong kung magpo-post pa ako ng mga skincare video, siguro pa minsan-minsan, lalo na kasi may pinadala sa akin ang Celimax. Okay, so balik na tayo dito. So guys, itong part na to, so pinapakita ko lang sa inyo yung mga sewing machine, washing machine, sewing machine na pinagdaanan ko. Actually, yung dalawa dyan, kailangan pa namin siyang ipa-repair at that time. Nasira na kasi siya. Yung maliit naman na nasa likod nyo na nabili ko, 250 pesos sa Lazada or Shopee, guys. So, yun talaga yun, ang presyo nun. So, if you want to learn how to do the sewing machine, it's very doable. Ito guys, ito nga pala. So, binigyan ako ng aking biyanan ng heavy-duty sewing machine. So, I have another one. Pero ito yung second hand na bigay niya sa akin, na masaya ako kasi nga tinuturuan din niya akong gumawa ng basahan kasi sideline din niya yun. Okay, so guys, hanggang dito na lang. So, nag-aayos ako kasi malapit na yung birthday ni Nay. Pero so far, ito po ang aking sewing area. So, see you soon! Welcome to Miss Cherry. So, welcome sa aking workstation.